Ang pusong malinis, kapag naririnig ng Diyos ang bawat salita mo. Ang kwentong ito ay mula sa aklat ng Salmo 66, 18. Kung iniingatan ko ang kasalanan sa aking puso, hindi sana nakinig ang Panginoon. Narito ang isang aklat na batay sa makapangyarihang talatang iyon. Isinulat upang gawing mas damdam at malapit ang katotohanan ng Diyos. Ang pusong malinis, kapag naririnig ng Diyos ang bawat salita mo. Ang alingaw-ngaw sa katahimikan. Nakapagdasal ka na ba sa isang kawalan? Nakabubulong ka na ba ng iyong pinakamalalim na takot? Ng iyong pinakadesperadong pag-asa sa katahimikan ng iyong silid? Upang salubungin lamang ng tila walang katapusang, umaalingaw-ngaw na katahimikan. Ito ay kalungkutang kaiba sa lahat. Ang takot na ang iyong mga salita, ang iyong puso mismo, ay hindi natatangga. Ito ay kwento tungkol sa katahimikang iyon. At higit sa lahat, ito ay kwento tungkol sa kung ano ang kumupuno dito. Ito ay kwentong nakabatay sa isang malalim na katotohanang matatagpuan sa isang sinaunang awit. Kung pinahahalagahan ko ang kasalanan sa aking puso, hindi sana nakinig ang Panginoon. Salmo 66, 18. Ang talatang ito ay hindi banta mula sa isang malayong Diyos. Ito ang binubulong na lihim sa isang masigla. Buhay na koneksyon sa isang Diyos na mas malapit pa kaysa sa iyong susunod na hininga. Ito ang susi na nagbubukas ng pinto, mula sa isang monologo sa dilim patungo sa isang pag-uusap sa liwanag. Ito ang kwento kung paano natagpuan ang susi na iyon. Ang lalaking nakikipag-usat sa dingding. Si Arthur Pembleton ay isang taong may nakagawian at matuwid. Sa edad na 72, ang kanyang buhay ay isang pinamamahalaang detalyadong talaan. Dumadalo siya sa simbahan tuwing linggo, eksakto ang kanyang ikapu. At ang kanyang mga panalangin ay nasa oras. Binibigkas tuwing umaga habang kumakain ng oatmeal at tuwing gabi sa tabi ng kanyang maayos na kama. Ngunit si Arthur ay malungko. 5 taon nang wala ang kanyang asawang si Eleanor. At ang malaki, lumang bahay na kanilang pinagsamahan ay naging isang museo ng katahimikan. Ang kanyang mga anak, mapagmahal ngunit abala, ay bumibisita tuwing linggo ng may schedule. Ang kanyang mga panalangin, na dating kaaliwan, ngayon ay tila formal na liham na ipinadala sa isang opisina ng korporasyon, na nakakatanggap lamang ng mga automatikong tugon. Idinasal niya ang kanyang tuhod na may arthritis. Masakit pa rin ito. Idinasal niya ang layunin sa kanyang pagreretiro. Ang mga araw ay nanatiling mahaba at walang laman. Idinasal niya, higit sa lahat, na makaramdam ng isang bagay. Kahit ano, na nagpapahiwatig na ang Diyos ay higit pa sa isang magandang ideya mula sa kanyang kabataan. Isang Martes, sa kanyang lingguhang voluntaryong shift sa lokal na pantry ng komunidad, nakilala niya si Leo. Si Leo ay isang paradox, isang lalaking nasa 84 na taon na may lakas ng isang bata at mga mata na may taglay na malalim, di pangkaraniwang kapayapaan. Siya ay isang bagong voluntaryo, inatasang mag-uri ng mga lata sa tabi ni Arthur. Arthur, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay parang mainit na graba. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo kamakailan? Nabunggo ni Arthur ang isang lata ng green beans. Hindi ito tanong na itinatanong sa magalang na kumpanya. Hindi ko alam. Nautal na sabi ni Arthur. Ako ang nagsasalita. Siya, ang nakikinig sa tingin ko. Umigil si Leo sa pag-uri, at ibinaling ang buong atensyon niya kay Arthur. Ito ay isang gawa ng gayong seryosong atensyon na naramdaman ni Arthur na nakita siya sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Malumanay na sabi ni Leo, na may naunawa ang ngiti sa kanyang labi. Nakikipag-usat sa kisam. Naramdaman ni Arthur ang pamumula ng galit. Ngunit mayroon ding kislap ng pagkasyoso. Paano mo nalaman? Dahil nakapagtayo na ako ng maraming kisame. Anak, tumawa si Leo. Mga dingding din. Makakapal. Ginagawa natin yan kapag natatakot tayong baka makalusot ang signal. Nang gabing iyon, mas lalong naramdaman ni Arthur na walang laman ang kanyang panalangin. Panginoon, pagpalain ang mga misyonero. Samahan ang aking anak, si David, sa kanyang business meeting. Amen. Ang katahimikang sumunod ay mabigat na kasakal. Naalala niya ang mga salita ni Leo. Nakikipag-usat sa kisam. Ang matagal ng pinigilang pagkadismaya ay bumukal. Hindi siya masamang tao. Sinusunod niya ang mga alituntunin. Bakit hindi siya makarinig? Bakit ang Diyos ay tila isang karakter sa aklat na nabasa niya noon pa? Sa sandaling iyon ng purong katapatan, isang kakaibang panalangin ang lumabas sa kanyang labi. Hubad at walang script. Diyos, kung ikaw ay totoo, kung ikaw nga ay naroroon, bakit pakiramdam ko ay hindi ka nakikinig? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito panalangin ng kungkulin. Ito ay panalangin ng pangangailangan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nangyari. Hindi boses, hindi pangitain,
Ngunit isang kaisipan, malinaw at natatangi, ang pumasok sa kanyang isip na may bigat na hindi kanya. Ito ay isang salita, isang pangalan na hindi niya naisip sa loob ng mga dekada. Martin, ang pusong malinis. Ang mga linggo ay naging isang buwan. Ang paglalakbay ni Arthur ay hindi isang biglaang himala, kundi isang unti-unting pagliwanag. Madalas silang magkita ni Leo, at si Leo ay naging isang maamong gabay. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pagpapabago ng isip ng Diyos, Arthur. Paliwanag ni Leo isang hapon sa hardin ni Arthur. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong puso sa kanya. Isipin mo ito tulad ng isang radyo. Ang kasalanan, ang pinahahalagahan, nakatago, hindi ipinagtatapat, ay ingay static. Pinipigil nito ang signal. Maaari kang mag-broadcast hanggat gusto mo, ngunit wala kang matatangga. Ang pagtatapat, pagsisisi, iyan ay ikaw na nagtutono ng dial. Nililinaw ang ingay static. Naintindihan ni Arthur. Ang pinahahalagahang kasalanan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanyang pinanghahawakan sa mga lihim na lugar ng kanyang puso. Ang pagmamataas na tumatangging umamin ng pagkakamali. Ang sama ng loob na inaalagaan niya tulad ng isang bihirang orkidyas. Ang bersyon ng kanyang sarili na pinoprotektahan niya sa lahat ng paraan. Isang gabi, hindi siya lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Umupo siya sa kanyang lumang silya. Ang silya na binili nila ni Eleanor ng magkasama. Binuksan niya ang kanyang mga kamay, nakataob ang palad, sa kanyang kuhod, isang posisyon ng paglaya. Hindi siya nagbigas ng listahan. Nakipag-usas siya sa Diyos na tila nakaupo siya sa silya sa tapat niya. Kasing totoo ni Leo. Pinanghahawakan ko pa rin ang ginawa ni Martin. Simula niya, nanginginig ang boses. Pinahahalagahan ko ang aking karapatang magalit sa kanya. Hinayaan kong tukuyin ako nito. Mas gusto kong maging tama kaysa makipagkasundo. Patawarin mo ako. Binitiwan ko na. Ibinigay ko ito sa iyo. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang pagiging sapat sa sarili na nagtago ng malalim na takot na mga ilangan ng sinuman, maging ng Diyos. Inilatag niya ang laha. Pakiramdam niya ay mahina siya, nakalantad, at lubos na malinis ang loob. Nang matapos siya, umupo lang siya. Tahimik ang silid, ngunit iba ang katahimikan. Hindi na ito isang walang laman na kawalan. Ito ay isang buong, mapayapa, naghihintay na katahimikan. Tulad ng tahimik na sandali matapos magtapos ang isang simponiya. Bago magsimula ang palakpakan, kapag ang musika ay nakabitin pa rin sa hangin. At pagkatapos, sa malinaw at malinis na espasyong iyon, isang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang emosyon na siya ang lumikha. Ito ay isang presensya na kanyang natanggap. Ito ay isang init na nagsimula sa kanyang dibdib at kumalat sa kanyang mga daliri sa kamay at paa. Ito ay pag-ibig na napakapartikular, napakapersonal, napakalaki na nagdulot ng dagliang, tahimik na luha sa kanyang mga mata. Hindi ito isang boses na nagsasabing, "Mahal kita, Arthur." Ito ang mismong esensya ng pag-ibig, na pumupuno sa silid, pumupuno sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang basta pinaniwalaan ni Arthur ang pag-ibig ng Diyos. Alam niya ito. Lubog siya rito. Mas totoo ito kaysa sa silya sa ilalim niya. Ang Diyos ay hindi isang konsepto. Siya ay isang persona. At nawaroon siya. O totoo ang kalata. Ang hadlang ay hindi ang kawalang hangarin ng Diyos na makinig, kundi ang kawalang hangarin ni Arthur na bitawan ang nakaharang sa koneksyon. Sa sandaling nilinis niya ang ingay, static. Dumating ang signal na may perpekto. Nagpapabago buhay na kalinawan. Ang pag-usa. Nakatira pa rin si Arthur Pembleton sa kanyang lumang bahay. Masakit pa rin ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga araw ay mahaba pa rin minsan. Ngunit ang lahat ay nagbago. Hindi na siya nakikipag-usas sa kisam. Lumalakad siya kasama ang isang kaibigan. Ang kanyang mga panalangin ngayon ay isang pag-uusap. Minsan binibigkas. Minsan ay isang pinagsasaluhang katahimikan lamang. Nagbabasa siya ng Biblia at natutuklasan niyang direkta itong nagsasalita sa kanyang mga sitwasyon. Nakakakita siya ng mga nagkataon na tila mga kindat ng Diyos. Sumula siya ng liham kay Martin. Hindi niya alam kung buhay pa ba si Martin o kung saan siya nakatira. Sumulat lang siya. Ipinagtatapat ang kanyang sariling papel sa kanilang pagkakahiwalay at humihingi ng tawad nang walang inaasahang tugon. Ito ay isang gawa ng pagsunod, isang gawa ng isang pusong malinis. Pagkaraan ng isang linggo, tumunog ang telepono. Isang mahina, matandang boses sa kabilang linya, na binulunan ng emosyon, ang nagsabi, "Arthur, ikaw ba talaga yan? 50 taon na akong naghihintay sa tawag na ito." Nag-uusap na sila tuwing linggo ngayon. Ang pagpapagaling ay isang himala sa sarili nito. Ang kwento ni Arthur Pembleton ay isang patunay sa isang simple, nakamamanghang katotohanan. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay lubos na nakikinig.
Ang kanyang pagnanais na makipag-ugnayan sa atin ay mas malaki kaysa sa ating pagnanais na makipag-ugnayan sa kanya. Ang pangako ng Salmo 66, 18 ay hindi pagtanggi, kundi isang di kapanipaniwalang paanyaya. Ito ang pinakamataas na tanda ng isang Diyos na may relasyon. Hindi siya isang makina na nagpoproseso ng mga kahilingan. Siya ay isang amang nananabik sa matalik na pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Tumatanggi siyang makipag-ugnayan sa mga peking bersyon ng ating sarili na ipinapakita natin sa mundo. Gusto niya ang tunay na ikaw. Ang hubad, magulo, tunay na ikaw. Nakikinig siya. Hindi sa iyong mga salita, kundi sa iyong puso. Alisin ang ingay, stati. Itono ang dial. At matutuklasan mo, sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao, na siya ay nagsasalita na pala sa lahat ng oras. Amen.